kababayan, sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Carlo Queaño, ang Chief Geologist ng Lands Geological Survey Division ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR, kaugnay sa mga lugar na delikado sa superbagyong Nando. Magandang gabi po, Dr. Queaño. Si Dominic Alvelor po ito ng PTV Ulat Bayan. Magandang gabi po sa lahat. Sir, based po sa inyong latest advisory, ano na po yung mga lugar na mapanganib sa landslide at pagbaha dulot po ng Super Typhoon Nando, sir? Actually po, nag-generate na po kami ng list, barangay list. About 3,920 po so far ang mga listahan ng barangay na maaari maapektuhan po ng rain-induced landslide po at flood. At karamihan po nito ay obviously nasa Region 1 po at saka nasa Region 2 po. Sir, para po masabi na high risk sa flooding at rain-induced na landslide ang isang lugar, ano po yung ginagawa nating batayan o proseso para mapabilang po sila sa ganoong klasifikasyon po, Dr. Queaño? Ang Mines and Geosciences Bureau po, ang official na sangay po ng gobyerno na nagko-conduct po ng landslide at rain-induced, rain-induced landslide at saka flood hazards po. So yung mga geologists po natin ay pumupunta po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas o mga bawat barangay at kung saan po nagka-conduct po kami ng assessment po kung ito ba ay low, moderate or high landslide or landslide and flood susceptibility. Kaya so pag naka-generate pa po kami ng mapa, ay ito po ay pinapatong po namin sa rainfall forecast po ng Pag-asa. So nagsisimula po kami sa 100 millimeters, tapos kung ano po ang mga barangay na tatamaan o tinamaan nitong forecast po ng Pag-asa, doon po ang naging basehan namin ng mga listahan po ng mga barangay. Sir, kapag na-identify na po na high risk sa pagbaha at landslide ang isang lugar, ano na po yung mga inaasahang panganib po na dapat wag baliwalain ng mga nakatira po doon, sir? Well, unang-una, sa mga lugar na flood prone, dapat po tayo ay tingnan natin, i-monitor natin ang rapid increase or decrease ng mga flood waters from mga active river system. Sa mga ibang lugar, baka napapansin nila na bumaba ang flood water. Ito kasi ay paaring sa sinyalis po na magkakaroon ng mga flash flood. Kung napapansin po natin sa mga bundok na lugar na malakas ang ulan, pero hindi tumataas ang pagbaha, ipaaring magkaroon ng artificial damming doon sa taas. Kaya maaring ito ay magdulot ng mga flash flood. Siyempre po, importante rin na magkaroon tayo ng preemptive evacuation as much as possible. Lalo na po sa mga households near the active river systems at ganoon din po sa mga paanan po ng mga bundok na na-identify na moderate to high landslide susceptibility po. Sir, gaano naman po ka-aggressive ang Mines and Geosciences Bureau para po maipakalat pa sa mas nakararami nating kababayan yung inyo pong advisory sa mga delikado sa pagbaha at landslide, sir? Dalawang dalawang proseso po. Unang-una mismo sa DENR, Mines and Geosciences Bureau, meron kaming Facebook account na doon nakapaskil po ang mga listahan ng mga barangay at saka po bang warnings. Ang MGB Central po ay meron doon pong Instagram. Ganun din po ang MGB Regional Offices po. At lahat po ng aming mga advisories po, nakatag automatically po din po ang DNR. Importante rin namin sabihin po sa inyo na lahat po ng efforts ng MGB at mga listahan na ito ay pinapadaan sa Office of Civil Defense, of course under the arm of the NDRIMC, at ang OCD po ay ito po dinidisseminate sa regional offices para sa mga LGUs. Ang aming central office po at saka regional office po, lalo na po ang regional offices, nagbibigay po diretso rin ng list of barangays sa mga importante or selected LGUs po. Sir, bukod po doon sa geohazard maps, we understand meron din kayong inilabas na QR code po, sir. Paano po ito ma-access ng ating mga kababayan, sir? So lahat po ng ating mga advisories po ay nandun po ang QR code. So kailangan na siyang i-scan ng mga tao at doon po lalabas ang mga listahan. Kaya naman po naintindihan natin na wala din naman ang mga lalo na sa mga libliban wala naman siguro mga internet po doon. Kaya po importante ang role po ng LGU. Kaya ang mga Office of Civil Defense at sa MGB ay nag-i-email o nagdediretso ng mga listahan paputungan po sa mga provincial and local government na inaasahang mag-disseminate ang information sa mga ari maapektuhan po mga barangay. Sir, panghuli na lang po, karagdagang babala at paalala po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga posibleng tamaan ng matinding pagbaha at landslide, dito nga po sa pananalasa ng super bagyong Nando, sir. Importante lang daking preparedness. Meron nga kasabihan, remember, when disaster strikes,
the time to prepare has passed. Kaya natural disasters, alam po natin hindi yun nagdi-discriminated doon. Pero ang responses to prepare to them can actually help us prepare really sa isang natural disaster po. Alright, maraming salamat po. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po, Dr. Carlo Keyanio ng Mines and Geosciences Bureau. Magandang gabi po, sir.